Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni Wilfredo at Cristina Pascua at pamilya, Juliet Herrera, Darly at Che Maria Huelon, Mendoza at Manaloto family, Emmy Reyes and family, Guadalquiver family, Baby Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Josie family, Gemma Lipon at pamilya. Ganun din po, pasasalamat para sa wedding anniversary ni Ben at Ann Magno. Para sa natatang kahilingan ni Yolanda Palma, Janet Reyes at Evan Herrera. Para sa kagalingan ni Honesto Palma, Tingyang, Johanna May Antonio, Estelita Mendoza, Arnil Manaloto, Perez family, Irene Tolentino at Adela Muto. Palalahanin din po natin ang mga kaluluwa ng mga yumaong Alvin, Liza, Sofia, Frank, Francisco, Alejandro, Rosalinda, Ani, Rizalina, Romulo, Wela May, Hermogenes, Anastasio, Dorotea, Ditas, Victoriano, Eustaquio, Des, Agapito, Toting, Manuel, Saichi, Nelson, Maria, Cirilo, Tino, Casiano, Lito, Akang, Leon, Yoli at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami o Panginoon naming Diyos sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Gayon din sa mga ganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ng kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy na maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen.
Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging hilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian, Jasmine Yu, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Ricky at Avic Magpo, Nida De Jesus, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Elaine Chongco, Marisa Piol at Joel Tongco, Nantet Marisa de la Cruz, Aurora Jean Silungan, Alex at Ching Magdarao, Judith Soli de Rosario, Corazon de Leon, Rizal de Goyo Espanya, Duela Zeni Galvez, Dr. Marat Marito Lintino, Dr. Betsaida Banaag, Alicia Arcega Villacrucis, Diosa Salangsang, Elba Laguador, Antonio Victoria Sanchez, Edgardo Aida Punanan, Renet David de Leon, Bel Arcagatin, Vidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Teodora, Marlo, Mary Grace Liano, Mila Digono, Edwin at Aida Gumapas, Celia San Felipe, Michelle Esteban, Christopher at Janet Lo, Janet E. Pascual at hindi ng EDB Community, Reverend Father Rufino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus Holy Child Council 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, mga mananampalataya at SPPC ng Barangay Pulo San Rafael at ng Barangay Cambaog at San Pedro Bustos, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office NPMO, Edwin at Josie Lazaro, Rafael Ivan Fernandez, Prince Xavier, Ponce Somera, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Diana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Lazaro Aquino, Jen Tamani, Rowena Villedo, Arman at Amy Isma, Bernard at Ena de Guzman, June at Doris Pilejera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manado, Dennis Bunag, Susan Dumaday, Pamilya Litunua Blanquisco, Emelita de la Cruz, Gima Jonelyn Den, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Dorin, Jaime Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Dr. Onaisa Katrina Modera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alet Yvonne Guevara, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospitals, Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Brihino Hospital, Skyline Hospital at Guarimed Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, at lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Bonifacio at Magdalena Asenias, Father Monic Cadiz, Jose Ingat, Timoteo Oruela, Capistrano Manlegro, Samantha Osea, Jojit Santiago, Marian Marvilla, Chelo del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Adriano Santos, Lito Soriano, Enrico Villanueva, Benjamin Valerio, Rami Banaag, Reggie Garcia, Penny Victoriano, Lucy Lita Paming, Renel Nino Leguador, Minda Saison, Sam Ingal, Dr. Harold Dramil, Alvin David, Ricardo de la Ubenia, Jocelyn Bermas, Michael at Marco de Leon, Jean Claudia Nebres, Danilo Francisco, Arthur Cruz, Dave Mark Cruz, Carlin May Uquiza, Dr. Benjamin Miranda Jr., Ruben Aguirre, Angel Guno, Maria Victoria de Rosario, Dr. Juanito Rodolfo, Artemio Melgar, Minda Vista, Presentacion de Guzman, Daniel Babaran, Danica Quijano, Marwin Santiago, Rosario de Vega, Edwin Shane Perez, Lorna Santos, Benedicto Atubita Santos, Regina Cunanan, Dr. Cynthia Basco, J.C. Ramos, Michael de la Cruz, gayon din para sa karawan ni Marites Beltran, Gladys Amolo, Reid David Enriquez, Hannah Asis, Benedict Mendoza, Ofelia Marcelo, Vanessa Domingo, Elena De Lara, Jenny Grace Bosque, Lilian Piong, Cristiana Chavez, Gabriel Rosasenia, Vilma San Miguel, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celedonia, Viviana Gil Sila, Isabela Leticia Evelyn, Alfredo Eric Ricardo, Nicolas Nelson, Frederick Raquel Din Puloy, Flor, Marisa, Celia, Rufo, Epifania, Andres, Roman, Maura, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Teodora, Jose, Maricel, Brian Angelo, Enriqueta, Alejandro, Maximina,
Domingo, Sofia, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Filino, Romeo, Maria, Ricardo, Jose, Romel, Daisy, Jocelyn, Rosa, Domingo, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Antonia, Berencito, Alberto, Dennis, Minerva, Cesar, Nemesio, Malu, Antolin, Mark Yuil, Purificación, Gaspar, Marina, Evangelina, Roberto, George Alan, William, Romeo, Corazon, Jaime, Laura, Alejandra, Alejandro, Luis, gayon din ang mga namayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaalib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalalay magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang banal na Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ng tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at pinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingaan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanilang ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung may bukas ko na ang inyong libingan at may bangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingaan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon
ang nagsasabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri. Yamang nangligtas sa tulong ng poon sa sariling bayan. Sila ay tinipot, pinagsama-sama, silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagutom, nauhaw na lubha, ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag, at dinig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas, inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya naman dapat sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahang niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan, at ang nangungagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalita nilang napatahimik na Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay tinuturo sa atin ng ating Panginoon ang kanyang paglalagom sa 10 utos ng Diyos na nauna ng ibinagkaloob sa atin noong si Moises ay magpunta sa bundok ng Sinai upang nang sa iyon ay tanggapin niya ang mga utos na ito at ibahagi sa mga tao na nasusulat sa 2 tipak na bato. Kaya nga po 10 ang mga utos nung araw, subalit ang 10 na ito ay tumutugay-gay. Tumutukoy ito doon sa ating ugnayan sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kaya nga po sa ating mabuting balita, binigyang linaw ito ng ating Panginoon. Hindi niya pinapalitan ang mga utos na naunang ibinigay. Pinalalalim lamang niya at hindi naman ay nilalagom sa dalawa ang mga utos na ito. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, ang pinakamahalagang utos ay ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. At gayon naman, ang ikalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sapagat mga kapatid, kung tayo umiibig sa ating Panginoon, iibigin din natin ang lahat ng kanyang nilikha, sapagat sa bawat nilikha niya ay masasalamin natin ang kagandang loob ng ating Panginoon, ang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. At kapag iniibig naman natin ang ating kapwa, dapat ay makita rin natin ang pananahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, hindi pinalitan, kundi nilagom lamang ang mga utos ng ating Panginoon. Para nang sa gayon, mas madali itong maunawaan, mas madali itong maintindihan at matandaan ng mga tao sa paligid na nakikinig sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang mga Hudyo, sa halip na ito ay kanilang kamisaduhin, 10 na nga lang ang ibinigay, 2 na nga lang ang naging lagom na ginawa ng ating Panginoon. May mga idinagdag ang mga Hudyo sa mga utos na ito.
Kaya nga po, kuminsan, hindi naman talaga natin masisisi ng tuluyan ang mga Hudyo sa kanilang pagiging masugid sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya lamang sa kanilang paghimay-himay sa 10 utos ng Diyos na parami nila ang mga utos na ito sa halip na maging mas madali, naging mas mahirap para sa mga tao na sundin ang mga utos na ito. Sapagkat yung 10, kakabisaduhin na nga lang. Pero yung mga Hudyo, ang ginawa nila, pinarami pa nila sa kanilang paghihimay-himay ng mga utos na ito. Kaya nakabuo sila ng mahigit kumulang ay 300 na mga utos. 365 na mga utos mula sa 10 utos ng Diyos. Kaya nga yung 10 ay tatandaan na lamang. Yung 10 kakabisaduhin na lamang. Pero mga kapatid, kuminsan, mahirap pang kabisaduhin yung 10. Pero mas mahirap ang ginawa ng mga Hudyo. Sa halip na 10 lamang ang kakabisaduhin, ang nangyari ngayon, mas marami pa ang kinakailangang kabisaduhin. Kaya nga po mahirap mong masunod ang utos ng Panginoon kung hindi mo naman alam kung ano ang iniuutos. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, nilagom na lamang ng ating Panginoon sa dalawa para mas madaling matandaan ng mga tao ang mga utos na ito, para mas madali rin nilang masunod ang mga utos ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay po natin, may mga pagkakataon talaga na mahirap talagang tandaan yung ibang mga bagay. Sapagat mga kapatid, minsan depende sa ating pinagpapahalagahan, depende sa ating gusto, depende rin sa ating mood. Kaya pansinin po ninyo, nung dati, nung pong sumikat yung palabas na 10 Commandments, yung pong mga palabas nung araw pa na madalas nating napapanood kapag Kwaresma o kaya naman ay sa iba pang mga pagkakataon na mayroong national event tayo na yung mga TV stations nagpapalabas ng mga religious films. Kaya nga po, isa sa mga religious films na ito ay yung may pamagat na 10 Commandments. At ito ay tumutukoy doon sa kasaysayan ng buhay ni Moises at ng pagtawag sa kanya ng ating Panginoon. Kung paanong pinalaya ng Diyos ang mga Israelita mula sa kamay ng mga Ehipsyo at sila ay dadalhin dapat sa lupang pangako. Kaya nga po kaalinsabay ng pagpapalaya na ito ay nakapaloob dito ang pagbibigay ng 10 utos ng Diyos nang si Moises ay umakyat sa bundok ng Sinai. At matapos noon ay pinalaya ang mga tao at siya ay tumawid sa kabilang ibayo. Kaya nga po paano sila nakatawid? Sapagat kinakailangan tumawid sila ng dagat na pula. Kaya hinati ng Diyos ang dagat na ito. Kaya nga po sa gitna ng dagat, naging tuyo ang lupa at doon dumaan ang mga tao. Pero mga kapatid, kung titignan po natin, ang title ng pelikula ay 10 Commandments. Kaya matapos panoorin ito ng maraming mga tao, nung sila'y tinanong, ano ang natutunan doon sa 10 Commandments na pelikula? Ang natatandaan nila nung hinati yung dagat. Ang natatandaan nila yung ibang parte ng pelikula. Pero mga kapatid, ang title ng pelikula ay 10 Commandments. Pero nung tinanong sila, ukol doon sa 10 Commandments, bibihira ang nakasagot kung ano nga ba ang nilalaman ng 10 utos ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, kahit sa kasalukuyan, ganyan din po ang nangyayari sa atin. Nung dati, kahit bata pa lamang, tinuturuan na ng 10 utos ng Diyos. Para lang sa gayon, kahit bata pa lamang, nagkakaintindihan na yung magulang at yung bata. Kaya alam ng magulang kung paano pangangaralan ng anak. Alam ng anak kung saan siya tama at kung saan siya nagkamali. Kaya kapag sinabi ng magulang, anak, hindi ba alam naman natin, bawal ang magsinungaling. Sapagat alam dapat ng bata, sapagat nakapaloob sa 10 utos ng Diyos. Anak, huwag kang magnanakaw. Kaya alam ng bata, hindi ito utos lang ng magulang niya. Ito rin ay utos ng Diyos. Kaya nga kasama roon, ang sasabihin naman ng mga tao sa kanilang kapwa ay magsimba ka kung linggo at pistang pagilid, hindi sapagkat utos lamang din ng ating Panginoon, kundi sapagkat nais natin lumago ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, nung bata pa lamang, tinuturo na ito sa bawat isa sa atin. Pero habang tumatagal, nung kumakalat na at lumalakas ang social media at maging ang mass media, iba't ibang medium, iba't ibang pagpaparating sa mga tao ng balita at ng impormasyon. Yung mga dapat nating matutunan,
dati kung ano yung mapanood natin, yun yung pinaniniwalaan natin. Ngayon, sa dami ng napapanood natin, sa dami ng nababasa natin, sa dami ng nakikita natin, sapagat laganap na ang impormasyon sa ating paligid, hindi mo na ngayon malaman doon alin ba ang totoo, alin ba ang hindi. Kaya nga po kahit yung mga totoo, natatabunan na ng ibang mga bagay. Kumisa naman, kahit yung mga totoo, natatabunan hindi ng pangit na bagay. Natatabunan ng magagandang bagay, pero nakakalimutan natin alin ba yung mas mahalaga. Kaya halimbawa, mga kapatid, nung dati, kapag manonood ka ng TV, makikipanood ka pa sa kapitbahay. Bakit? Bihira lang ang TV nung araw. Kaya nga po yung iba, nakikinig lang sa radyo, nag-i-imagine lang kung ano nangyayari. Bakit? Kasi walang TV, hindi naman nakikita. Ngayon, ngayong panahon na to, lahat halos meron ng TV. Yung iba may internet pa. Kaya nga mga kapatid, ay sa panahon natin ngayon, may mga bagay na natatabunan. Baka mamaya, mas kabisado pa natin yung istorya ng mga Korean novela. Baka mamaya, mas kabisado pa natin yung istorya ng mga Chino novela. Baka mamaya, mas kabisado pa natin yung ibang mga telenovela, pero nakakalimutan natin ano ba yung 10 Commandments. Baka mamaya, kilala pa natin yung mga sikat na foreign na artista, pero yung mga sinasabi sa banal na kasulatan ng mga banal na tao, hindi natin nakikilala. Baka mamaya, mas pinagpapalagahan pa natin yung mga palabas telebisyon kaysa doon sa ating pagsisimba. Kaya nga po tingnan ninyo, sa ating pong pagdiriwang ngayon, pinagdiriwang din natin yung kapistahan ni Santo Papa Pio, ika-10. At itong ating Santo Papa na ito ang Santo Papa na nagturo sa atin na kinakailangan malimit tayo na tumanggap ng banal na komunyon. Sapagat kung tayo lamang din ay magsisimba at hindi tayo tatanggap ng banal na komunyon, ay para kang nakipista pero hindi ka naman kumain. Kaya nga po, nakikipagdiwang ka, makikain ka rin. Sapagat ang tatanggapin mo ay hindi lamang basta ordinaryong pagkain. Ang tatanggapin natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa anyo ng tinapay na sa konsegrasyon ay nagiging tunay na katawan ng ating Panginoon sa mga espiritual na pamamaraan. Kaya nga po ito rin naman ay nagpapaalala sa atin kung tatanggapin natin ang ating Panginoon. Tayo naman ay dapat na maging kaaya-aya sa ating Panginoon. Maging karapat-dapat ang ating pagkatao sa pagtanggap natin sa ating Panginoon. At doon pumapasok yung ating pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Kaya kung sinusunod lamang natin yung 10 utos ng Diyos at umiiwas tayo sa pagkakasala, tayo nga ay hirangi, karapat-dapat tumanggap ng banal na komunyon. Sapagat napakahirap, natatanggap ka ng banal na komunyon. Kumakain ka ng katawan ni Kristo habang ang kamay mo naman nagnanakaw sa iba. Tumatanggap ka ng katawan ni Kristo samantalang ang bibig mo naman na kung saan inilalagay ang katawan ni Kristo, ito rin ang ginagamit mo sa iyong pag-alimura, pagmumura at pagsisinungaling laban sa iyong kapwa, sa iyong paninirang puri laban sa iyong kapwa. Kaya nga po mga kapatid, anong sabi sa atin? Kung tayo lamang ay susunod sa mga utos ng ating Panginoon, di sana magiging karapat-dapat tayo sa bawat nating pagtanggap sa ating Panginoon. At katulad ng Santo Papa, Santo Pio, ika-10 na isa nating naging Santo Papa, tayo rin ay makakasama ng Panginoon at ihirangin ang makapasok sa kanyang kaharian. Mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Sa bawat panambitan ang ating pong itutugon, Panginoon, umundad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umundad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umundad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos
kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umandad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umandad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umandad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan. Bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang iyong buhay na inihalan nang tayo'y mag-iwan bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming lumikha sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain. Lobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagbili ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Papa Pio ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Panalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag maging ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Papa San Pio, kaning nagsalo-salo sa mananahapag ay magkaroon ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo